Apektado rin po ang Visayas at Mindanao ng habagat na pinaigting ng bagyong Krising. Ilang kalsada ang binaha at may nasawi pa matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Mula sa Bacolod City, nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Ivan, mabilis ang pagtaas ng baha lalo na sa mga mabababang kalsada sa Negros Occidental. Kagaya na lang dito sa Bacolod City, kahit malakanang ang pag-ulan na ang nararanasan sa probinsya ng Negros Occidental. Pinagtulungang itulak ang sasakyang iyan sa bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental. Stranded kasi ito nang suungin ang abot-hitang baha sa kalsada. Dahil sa taas ng tubig sa Sipalay City, kinakailangan ng gumamit ng heavy equipment ang LGU para mailikas ang ilang residente. Sa tala ng LGU, mahigit 500 pamilya na ang nasa evacuation center sa lungsod. Sa Kabangkalan City, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang kalsadang ito. Nagkabitak-bitak na kasi ang daan matapos bumigay dahil sa landslide. Pauwi na sana ang isang rider sa mainit Surigao del Norte nang matamaan siya ng natumbang puno kagabi. Naisugod siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Malakas daw ang hangin sa lugar na tinitingnang dahilan sa pagkatumba ng puno. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar at passable na ang kalsada. Sa Bacolod City, gutter deep pa rin ang baha sa ilang kalsada kahit na humupa na ang ulan. Patuloy naman ang paghatid ng tulong sa mahigit 1,700 evacuees na apektado ng baha at landslide sa probinsya ng Antique. Ivan, nagpapatuloy naman ang assessment ng mga local DRRMO kung maaari na bang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga nag-evacuate. Habang wala pang desisyon ay tiniyak ng mga LGUs na sapat ang mga pagkain, tubig at iba pang pangangailangan para sa mga evacuees. Yan munang latest mula dito sa Bacolod City. Balik sa inyo dyan, Ivan. Ingat, maraming salamat. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.